Ngayon ay unti-unti nang lumalantad ang naratibo ng mga politikong kaalyado ng administrasyon na nagpapakita ng dahilan kung anong klaseng mga politiko ang nagpapatakbo ng ating gobyerno. Kahit labag sa batas ng Senado ang pagpapalit ng liderato sa bilang na 12, ay ginawa pa rin nila ito at sa pilitan nanumpa sa maling pamamaraan. Na sila ang nasunod makuha lang ang kapangyarihan, na mapigilan lang ang paglabas ng katotohanan, lahat ay gagawin ng mga ito, wag lang masira ang kanilang mga pangalan. Ang mga naratibo na yan, ang the narratives, they always come. Talagang part yan ng politika at parte yan ng pamumulitika. Pero ang katotohanan, hindi yung narrative. No? Hindi yan siya simpleng narrative. No? Kasi ang narrative, it's like parang man-made. No? Pero yung sa aking pananaw, nasa katotohanan si Senate President Alan Peter Cayetano. Yung kanyang mga sinasabi ay base sa totoong nangyari. Yung pressure coming from the executive department, pressure coming from the other senators. No? So, kung makikita natin, yung sinasabi nating mga naratibo against majority, hindi lang mass media, no? Alam natin kontrolado ng mga present administration ngayon, no? Yung majority, no? Yung mainstream mass media. And alam din natin kung bakit yun, kasi most of the mass media na yan ay controlled or even owned, no? Ang nagmamay-ari si former Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, sa executive department, ganun din. No? Hawak-hawak nila ang NBI, DOJ, Ombudsman. So, halos lahat na ng agency ng government natin, hawak nila. And then ngayon, yung minority sa senators, klarong-klaro naman na yun, pilit nilang tinatakpan yung katotohanan na ang taong bayan, ang gusto nilang pag-usapan ngayon ay yung anong nangyari sa flood control. Kaya yung Blue Ribbon Committee meeting session, makita ng buong publiko kung ano ang ginawa ng present administration ngayon. No? Yung pilit nilang tinatakpan, yung katotohanan, kahit ilang naratibo pa yan ang kanilang itatakip doon, hindi yun mapapalitan. Kung inyong mapapansin, bakit patuloy nilang ginagawa ang pamamaraang ito? Na sila na mismo ang nagpapakita ng dahilan upang pag-isipan ng taong bayan na konektado ang mga ito sa flood control scam, na tumanggap ng male-maletang pondo sa kaban ng bayan, na ipinakikita ng mga ito, sila ang makapangyarihan at hindi ang taong bayan, na halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay kontrolado ng mga ito, na nakakalungkot isipin na iniisa-isa nila ang mga senador na nakikipaglaban sa katotohanan. Saan patungo ang ating bansa sa kamay ng mga politikong ito na nagpapahirap sa atin, na ang mga politikong ito ay inaabuso na ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno upang pagtakpan ang ginawa nilang kalokohan, ang paghati-hatian ng pondo ng bayan sa kanilang pangsariling interes. Ang mga dating sumbungan ng mga inaapi na ang tatapang magsalita sa kanilang programa, ang magkapatid na ito, pero ngayon ay tagatakip ng umaapi, na isa sila ngayon na konektado sa flood control scam sa mga nakinabang. Kaya ito na ngayon ang makikita mo sa mga kimikilos ng mga ito, na wala na tayong aasahan pa upang ipagtanggol ang taong bayan sa mga politikong ito na nagnakaw sa bayan. Ngayon ito ang nararamdaman ko, at maaaring mangyari sa Senado ang matuluyang impeachment kay Sara Duterte. Ngayon pa lang ay nakikita nyo naman ang nangyayari ang mga galawan ng mga ito sa Senado, ang pag-aresto kay Jinggoy Estrada, na ngayon ay nakakulong, at paglipat ni Chis Escudero sa minority upang makadagdag bilang. Noon pa man ay isa si Escudero sa mainit sa mata ng administrasyon dahil sa hindi pagsunod nito. Pero si Jinggoy Estrada ay naging matapang, nanindigan laban sa katotohanan. Ang paglipat ng ilang senador sa minority ay maaaring masundan pa. Una si Joel Villanueva, pangalawa ang magkapatid na Villar. Ang pang-apat nito ay si Loren Legarda na dati nilang kasamahan sa majority. Ngayon, kung lilipat ang mga ito dahil sa takot na sila'y, matulad sa kalagayan ni Jinggoy Estrada, ay mas pipiliin nilang sumama sa kaalyado ng administrasyon. Sa bilang na 16 mai-impeach na si Sara Duterte dahil sa utos ng administrasyon. Ngayon dito na magsisimula ang gulo, na hindi matatanggap ng taong bayan ang mangyayaring ito,
upang makuha nila ang kapangyarihan at sila ang masunod, posibleng mangyari nga ang mga ito. Dahil ngayon pa lang ay nagpapakita na ng mga senyales, hanggat sila ang nasa kapangyarihan ay gagawin nila ang lahat ng paraan masunod lang ang kanilang gustong mangyari. Makuha nila ang kapangyarihan sa Senado at Blue Ribbon. Kasunod nito ay impeachment kay Sara Duterte na matagal na nilang pinapangarap na mawala sa landas nila ang mga Duterte. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari sa ating bansa. Dahil lahat ng mga kulay noon sa politika at makakaliwang grupo ay nagsanib puwersa upang pabagsakin ang mga Duterte sa politika. Na nagpapakita ng dahilan na ang mga politikong ito ang sagabal sa tunay na pagbabago ng bansa na may sariling interes sa politika at kapangyarihan at hindi ang taong bayan na dapat nilang pagsilbihan. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.